Ating tunghayan ang kwento ni Amaya, ang perlas ng Agwataya. Noong unang panahon, sa kailaliman ng dagat Celebes kung saan ang tubig ay kasing linaw ng kristal at ang mga buhangin ay tila pulbos na ginto, matatagpuan ang kaharian ng Agwataya. Dito naninirahan si Prinsesa Amaya, ang bunsong anak ng Haring Suliman, ang tagapangalaga ng lahat ng yamang dagat. Hindi katulad ng kanyang mga kapatid na mahilig sa piging at pagsusuot ng mga hiyas na gawa sa perlas, si Amaya ay may pusong mapadlakbay. Ang kanyang buntot ay kulay pilak na kumikinang kapag tinatamaan ng kaunting sinag ng araw na umaabot sa kailaliman. Ang alon ng pagbabago. Isang umaga, habang namamasyal si Amaya sa mga hardin ng Corley, napansin niya ang isang hindi pangkaraniwang pananahimik. Ang mga isdang makukulay na dati masayang naglalaro ay nagtatago sa loob ng mga siwang ng bato. Dahan-daw ang lumutang si Amaya pataas, isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ama. Habang papalapit siya sa ibabaw, nakita niya ang sanhi ng takot, isang malaking barko ng mga tao ang tila nawawala ng kontrol dahil sa bagsik ng isang biglaang bagyo. Doon niya nakita ang isang binatang nakakapit sa isang pirasong kahoy, si Lakan, ang anak ng isang dato mula sa pampam ng Mindanao. Sa isang malakas na hampas ng alon, binitawan ni Lakan ang kahoy at nagsimulang lumubog. Ang sakripisyo sa ilalim ng buwan. Hindi nagatubili si Amaya. Ginamit niya ang kanyang bilis at lakas upang sisirin ang binata. Dinala niya ito sa isang tago at pabilog na dalampasigan kung saan ang mga tao ay bihirang makarating. Habang nakahiga ang walang malay na si Lakan, inawit ni Amaya ang heli ng dagat, isang sinaunang himig na may kapangyarihang magpagaling. Sa bawat nota ng kanyang tinig, bumabalik ang kulay sa mukha ni Lakan. Subalit, bawat sandaling pananatili ni Amaya sa labas ng tubig ay nagpapahina sa kanyang sariling lakas. Ang kanyang mga kaliskis ay nagsisimulang matuyo at ang kanyang hininga ay bumibigat. Bago pa man magmulat ng mata ang binata, muling bumalik si Amaya sa dagat. Iniwan lamang ang isang kwintas na gawa sa ituring, isang pabalat ng suso na kumikinang na parang bahaghari. Ang paghahanap at ang kasunduan. Lumipas ang mga buwan. Si Lakan, na hindi makalimutan ang magandang tinig at ang misteryosong pagligtas sa kanya, ay madalas na nakatitig sa dagat. Hawak ang kwintas, nanalangin siya sa mga anito ng kalikasan na muling makita ang kanyang tagapagligtas. Sa kabilang banda, si Amaya ay pinarusahan ng kanyang ama. Ngunit nakita ni Haring Suliman ang tapat na pag-ibig at malasakit ng kanyang anak hindi lamang sa kapwa niya taga-dagat kundi maging sa mga taga-lupa. Amaya, Wika ng hari, ang mundo ng tao at mundo ng dagat ay may hangganan. Ngunit dahil sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng pagkakataon. Tuwing kabilugan ng buwan, maaari kang maging tao at lumakad sa dalampasigan. Ngunit bago sumikat ang araw, dapat kang bumalik, o tuluyan kang magiging bula. ang alamat ng pagkikita. Simula noon, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may isang misteryosong dalaga na naglalakad sa pampang ng Mindanao. Doon, naghihintay si Lakan. Bagaman hindi sila maaaring magkasama habang buhay sa iisang mundo, ang kanilang pag-iibigan ang naging tulay upang ang mga tao sa pampang ay matutong rumspito sa dagat, at ang mga nilalang sa dagat ay hindi na matakot sa mga tao. Lumipas ang maraming taon ng mapayapang pagtatagpo tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit sa kailaliman ng Agwataya, isang madilim na puwersa ang nagising. Si Barako, ang higanteng pugita na naitapon sa madidilim na kanal ng karagatan dahil sa kanyang kasakiman, ay nagpakawala ng isang itim na agos, isang laso na gawa sa puhot at dumi na unti-unting pumapatay sa mga correlay at nagpapadilim sa kristal na tubig. Ang lasong ito ay hindi lamang nananatili sa dagat.
Unti-unti itong umaabot sa mga pampang, nilalason ang mga isda na kinakain ng mga tao at nagdadala ng sakit sa tribo nila Khan. Ang mahirap na desisyon. Nakita ni Amaya ang unti-unting paghina ng kanyang ama, ang Haring Suliman. Ang tanging paraan para mapigil ang itim na agos ay ang paggamit ng puso ng dagat, isang makinam na kristal na nasa loob ng korona ng hari. Ngunit may isang malupit na kapalit. Ang sino mang gagamit nito upang linisin ang karagatan ay mawawala ng kakayahang maging tao kailanman. Amaya, Bulong nila Khan isang gabi sa dalampasigan, habang pinagmamasdan ang mga patay na isdang idinadaong ng alon. ang aking mga tao ay nagkakasakit. Ang dagat ay tila nagagalit. Naiyak si Amaya. Alam niyang ito na ang huling gabi ng kanilang pagkikita. Hindi niya kayang makitang nagdurusa ang mundo nila Khan, at lalong hindi niya kayang mamatay ang sarili niyang kaharian. Ang huling awit. Sa ilalim ng huling sinag ng kabilugan ng buwan, hinubad ni Amaya ang kwintas na ituring at ibinigay ito kay Lakan. Lakan, ang kwintas na ito ay magsisilbing proteksyon ng iyong tribo. Hinding-hindi kayo mauubusan ng malinis na huli basta't aalagaan ninyo ang pampang. Bakit parang nagpapalam ka na, Amaya? Tanong ni Lakan na may kaba sa dibdib. Hindi sumagot ang prinsesa. Sa halip, binigyan niya ang binata ng isang huling yakap na kasing alat ng dagat at kasing init ng pag-ibig. Tumalon siya sa tubig at lumamoy pababa, pabalik sa gitna ng kadiliman kung nasaan si Barako. Ang pagbagsak ni Barako, gamit ang puso ng dagat, naglabas si Amaya ng isang nakasisilaw na liwanag. Ang puting liwanag na ito ay bamalot sa buong agwat aya, tinunaw ang itim na agos at muling tinakulay ang mga korelay. Si Barako ay naitaboy pabalik sa pinakamalalim na hukay ng mundo kung saan hindi na siya makakaalis. Nakaligtas ang karagatan, nakaligtas ang tribo ni Lakan. Ngunit si Amaya ay nawala ng kanyang mahiwagang kapangyarihan na maging tao. Ang kanyang pilak na buntut ay naging mas matingkad, ngunit ang kanyang mga paa ay tuluyan ang naglaho sa kanyang alaala. Ang pamana ng dalampasigan. Maraming taon ang lumipas. Si Lakan ay naging isang matalino at mabuting dato. Tinupad niya ang pangako kay Amaya. Ang kanyang tribo ang naging pinakamahigpit na tagapagtanggol ng kalikasan. Ipinagbawal nila ang anumang pagsira sa mga korelay at pagtatapon ng dumi sa tubig. Sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, si Lakan ay tumatanda na ngunit nananatiling nakaupo sa parehong bato sa dalampasigan. At bagaman hindi na lumilitaw si Amaya bilang tao, isang malaking dambuhalang pawikan ang laging lumalapit sa pampang tuwing gabi, tila binabantayan si Lakan. Sa likod ng pawikan, may isang nakadikit na ituring, ang tanda na ang pag-ibig ng prinsesa ng dagat ay nananatiling nakabantay sa taong minahal niya, sa paraang tanging ang dagat lamang ang nakakaalam. Muli pa kayang makikita si Prinsesa Amaya at si Lakan?